we will be talking about our childhood. I feel like I'm getting older. Kung tama ba to? Dapat ko bang ginawa to? Ang sad kasi hindi yung na-experience ng sister ko. Meron akong kanal humor at meron akong aircon humor. Puro puti ka na lang laging uuwi. Hindi ko siya kaya. Kaya ang nangyari, nalaglag ako sa bukid. Ba't nawala? Anong bata ko? Gusto ko ng tumanda. Huwag ka maingit sa mga matatanda kasi di, ang dami problema ng matatanda kayo. Ang sabihin ko kay Little Ash, be chill, be present, enjoy ko anong meron ka ngayon. Hi guys! Welcome to the first episode of Sala Sesh with me. So, this is kind of a mini podcast, guys. And the reason why I'm doing this, because I'm bored. Meron kasi kaming ACADS break for 2 weeks bago mag-start yung summer namin. And naisip ko na, instead of mag-doom scroll ako na mag-doom scroll sa TikTok or sa Instagram, might as well do something productive and do this instead. Since gusto ko tong i-try at gusto ko tong gawin. So, welcome sa aming sala. So, nasa sala na. Sala namin kayo. Bakit? At parang chikahan lang tayo dito. Dapat comfortable kaya ganito ko na yung pa ako. Hindi ko kaya yung ganyan lang. Gusto ko yung ganito. And, disclaimer or warning guys, malikot ako magkwento. So, siguro habang nagsasalita ako, galaw ako ng galaw. Kasi, maganon ako habang nagsasalita. Like, ganon. So, for today's episode, or for the first ever episode of Sala Sesh with me, we will be talking about our childhood. Childhood. Since kaka-19 ko lang and I feel like I'm old. Charot. I feel like I'm getting older and pahit na tayo ng 20s kung saan talagang nagkakaroon ng mga doubts sa mga path na tinatake. Kung tama ba to? Dapat ko bang ginawa to? Paano ko ba makukuha to? Ano ba talaga? Ganon. Pa-enter na tayo sa ganong age. Kaya naman, balikan natin ang ating childhood so that kumalma naman tayo kasi nasa-stress na ako Kaya ako din naisip na ito yung topic. Kasi, napapa-overthink na ako kung tama ba yung mga pinagagagawa ko sa buhay. Like, masyadong pamatanda na yung mga iniisip ko Kaya kailangan naman, mag-isip bata ulit. Charot. Mag-isip childhood. Mag-isip bata muna tayo for a while and balikan natin ang ating mga pinagagagawa ng bata tayo. So, meron akong guide questions dito guys para lang may structure at maayos-ayos naman yung flow ng pag-uusapan natin for today. And we have the first question. Sabi, if you could go back to one moment in your life for a day, what would it be and why? For me, since ito na rin naman yung topic natin, ang sasagot ko is childhood. Kung meron akong parte ng buhay ko sa loob ng 19 years of my existence, gusto kong balikan ay ang childhood ko. Why? Because, guys, walang mabigat na problema nun. Hindi mo pa iisipin na, tama ba tong mga pinaggagawa ko ngayon? Wala nang balikan. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Nung bata ka, walang ganun. Ang problema mo lang, paano ka hindi papagalitan dahil puro ka laro, puro kakain ng mga hindi masusustansya, hindi ka natutulog sa tanghali. Ganun lang ang problema mo nun. Pero ngayon, kaya yun ang gusto kong balikan guys kasi bakit ba ako nagmadali nung bata ako? Diba? At sana hindi na ninaharap. Diba? Bakit kasi pagkabata tayo, feeling ko, we really tend to rush things. Na parang, ang cool naman ng mga matatanda na to. Kaya na nilang gawin yung mga gusto nila. Kaya di sila nagpapaalam. Kahit parang di naman sila pinapagalitan pag ginawa nila yung mga ganito, mga ganyan. Ano ka na ngayon? Ano ka na ngayon? Ashley. Parang 19 ka pa lang, patanda ka na kung mag-isip.
But anyways, kaya gusto ko bumalik sa childhood ko is because it's really fun. Na-enjoy ko naman kahit papano. Kahit medyo nag-rush ako. Pero na-enjoy ko naman siya. And then, next question is, if you guys want also to answer, go. The first question is, if you could go back sa phase ng life mo for a day, ano yon at bakit? Ayun. And then for the second question, about sa childhood, what was your childhood look like? Ang childhood ko, guys, ay may dalawang different side, kumbaga. Like, separated kasi yung parents ko. So, kapag napagkasundoan namin, or pinili ko ng bata ako, na kapag sa papa ko ako mag-aaral, tapos kay mama ako magbabakasyon. Ganon. Ganon ang sistema ko ng bata ko. So, magkaibang mundo. Kasi si mama nasa Maynila, tapos si papa nasa probinsya. So, magkaiba. Pagka nakalapa pa ako, ay, batang kali si bakla. Nasa labas yan. Buong araw. Init, tanghaling tapat. Habulan ka sa labas. Ganon ang atake ko ng bata ako. Though, hindi ako super duper naman na, like, batang kali to the max. Kasi nga, natatakot ako sa mama ko. But, na-enjoy ko naman. Enjoy ko pa rin naman. May mga memories pa rin naman ako na talagang batang kali ang atake ko. So, ayun. Since, pag nakalapa pa ako, batang kali ako. Kaya, ang sarap maglaro sa labas, guys. Like, yung habulan, tumbang preso, yung luksong baka. Yun ba yun? Yung nakaganon, tas tatalon. Tapos, Chinese garter. Ano ba? 10-20. Text, pogs. Yung mga ganon, yung mga sa labas, langit lupa. Ano yun? Yung bola, sisipain. Parang soccer ba yun? Hindi parang soccer eh. Ano yung tawag dun? Basta sisipain mo yung bola, tapos may mga base yun. Yung ganon. Yun. Yun, na-enjoy ko yun. Tapos, yung laro kayo sa bukiran. Ay, na-experience ko rin naman yun. So, masasabi ko naman pala na parang laking labas ako. So, ayun. Na-experience ko yung mga ganun bagay. Tapos, nakakapanibago lang kasi yung sister ko, hindi niya ganun na-experience yung ganun childhood. Like, yung childhood niya, lockdown, nasa bahay, cellphone, TV, wifi, YouTube, mga laro, doon umikot ang childhood niya. So, parang naninibago siya, hindi niya alam yung mga ganitong laro sa labas, yung mga ganito, yung mga ganyan, kasi hindi niya na-experience. Kaya malaking pasalamat ko na na-experience ko yun. Na hindi ako dyan, ayoko magano. Pero, natutuwa ako na experience ko, but at the same time, parang ang sad kasi hindi yun na-experience ng sister ko, yung pangalawa kong sister, na yung maging batang kalye, yung ganun. Kasi pag nakalapa pa nga ako, since walang signal, yung TV, the antenna, tapos ang gagawin mo pa para magkaroon ng signal yung antenna, gaganyan ng ganyan, gaganyan-ganyanin mo yung nung antenna para magkaroon ng signal, makanood ka, tapos ang mapapanood mo doon, mga news, mga mga showtime, ganun. Tapos ano pa yun? Yung mga palabas sa umaga, tapos sa hapon, yung mga teleserye, yung mga ganun ng palabas sa probinsya dati. Na talagang hindi ko na-appreciate dati, pero ngayon, binabalikan ko na lang siya sa YouTube, sa TikTok, pag may lumalabas, ganun. Mamimiss mo siya, nostalgic. And, pag nakalamaman naman ako, pag bakasyon, sa bahay lang si bakla. Dito kasi, pag nasa side ako nila mama, dito ko naman na-experience yung nood ng TV talaga na cartoons, mga Barbie na yan, Mr. Bean, diba, Peppa Pig, mga ganun, mga pangapalabas na hindi sa akin common pag nasa probinsya ako. Ganon. Ito ko yun. Like, may movie night kami nila mama eh. So, yun sa favorite childhood memory ko siguro. Or part ng childhood ko din na
movie night namin nila mama. Manonood kami ng mga movie. Like Moana, Frozen, mga ganun na hindi ko nga na-experience pag nasa province ako since wala kaming access sa mga ganun. And then, yun ang childhood ko. May two sides. Parang, kumbaga, meron akong kanal humor at meron akong aircon humor. Ganon. Then, favorite childhood memory. Ayun nga. The third question is favorite childhood memories. Yung isa kong memory na gusto is, yun nga, yung movie night namin nila mama. Tapos, next is yung days ko pag nasa kalye ako. Pag nakalapa pa naman. Kasi doon ma-experience mo talagang kung paano ka madumihan, maputikan at masugatan. Kasi talagang hahayaan ka. Sige, maglaro ka sa labas. Maglaro ka. Magputik ka. Magputik ka. Ganon. Kala mama hindi. Kala mama baby kasi. Bakit ka mapawisan? Eto, bimpo po na sa awas. Huwag ka mag-ayusan mo yung tsura mo. Ganto, ganyan. Well, gets ko naman. Kasi syempre, super caring ng mother namin. And ayaw niya na mukha kaming gus-gusin. Unlike pag nasa probinsya ko, laro ka dyan, putek, sige, magsugat, yung ganon. Kasi pinapa-experience sa kaya di ba masasabi mo guys, na meron talaga akong experience both. Kasi meron nakakayaan ako magpuputik-putik. Pero syempre, pinapagalitan naman ako pag sobra na like, ano girl? Ano? Puro putik ka na lang laging uuwi. Yung ganon. Pinapagalitan din naman ako pag sumusobra ako. Pero pinaparanas din talaga sa amin yung ganon. And then, pagkalamama, diba? Danas ko both worlds. Yun siguro yung favorite childhood memory ko nga. Yung movie night and then yung mga days ko sa labas ng bahay. Yung laro sa kalye. Ganon. Next is funny or embarrassing childhood moment. Ang embarrassing childhood memory ko, siguro, nagpapadulas kami sa ilalim ng tulay. Tapos nabutas yung short ko, te. Sa mismong butt area nabutas siya. Na parang, paano ako uuwi ngayon? Eh, medyo kailangan mong lakarin from tulay papunta sa bahay namin sa probinsya. Like, kailangan mo maglakad kung saan madadaanan mo ang mga bahay, mga maraming tao sa labas na makikita butas yung short mo. Butas yung short mo. Maglalakad ka sa tanghaling tapat yun. Tanghaling tapat, maglalakad ka ng butas ang short mo at makikita ng iba't ibang yung butas ng short mo sa butt area. Ganon ang atake ko nun. Kaya ang ginawa ko guys, sa sapa ako dumaan. Laking pasalamat ko na lang na hindi naman super duper malalim yung sapa. Pwede siya daanan kung saan mga hanggang dito siguro, like dito. So, kapag dadaan ka naman, abot mo pa siya at the same time, hindi makikita yung butas sa puwet ko. Kakapadulas sa tulay. Ayun, yun siguro embarrassing moments ko. Tapos, guys, laking aksidente ako sa bike. One time, sa court namin, may court kasi sa tapat ng bahay namin. Tapos, sa gilid nun, hindi ko alam kasi ba't hindi tinanggal yung puno ng buko na yun. May puno ng buko ba or mangga. Basta may puno doon. Tapos, umikot ako doon habang nagbabike ako. Parang kumbaga, ito yung court, sementado siya. Ito yung court. Meron ditong puno sa gilid. Kung saan meron pa rin naman, pwede mo siyang ikutan. Kung marunong ka kasing magbike talaga at kaya mong ikutin yon, maiikot mo siya. Ako, nagmamagaling ako nun. Ay, kaya ko yan. Kaya ko yan, B. Kaya ko yan. Kaya kong dumaan dyan. Kaya kong umikot din. Kasi nag-iikutan yung mga pinsan. Yung mga pinsan ko kasi batak talaga sa batak. Ulan takot talaga yun. Talagang bike sila na I don't care. Yung parang ganon. Hindi ako ma-aksidente. Yung ganon. Talaga naiikot nila yung puno. Tapos bike lang sila doon ng bike. Ako din, kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Kaya ang ginawa ko, umikot ako. And guess what? Hindi ko siya kaya. Kaya ang nangyari, nalaglag ako sa bukid. Bukid nga yung katabi, bukid pa naman yung katabi ng court namin. So,
naka-elevate yung court. So, ito yung court. Pagbagsak mong ganyan, bukid. Hindi, pag ganun ko guys, di ba kunwari, ito yung buko. Pag ganun ko, hindi ako nakaliko. Kaya ang nangyari, pag ganyan ko, dumire-diretso ako sa bukid. Kakahiya ka. May mga nagbabasketball pa naman nun, tapos, what happened, girl? What happened? Tapos, ang sabi pa ng lolo ko nun, pinapanood niya kasi kami, in-observe niya na, sabi niya sa isa kong lolo, marunong mo mag-bike yan? Marunong naman po ako, pero kaya ko lang siya pag straight yung daan. Hindi ko siya kaya kapag may mga nililiko-likuan na masisikip. Hindi ko kaya yun. Nagmagaling nga ako. Umikot ako. Ang ending ko, napunta ako sa bukid. Kaya sabi ng lolo Tisho nun, sabi niya kay tatay, marunong ba mag-bike yan? Sabi niya, oo naman sila tayo, marunong yan. Tapos, sabi niya, ba't nawala? Ino-observe niya pala ako, tapos nalingat lang daw, ino-observe daw ako na lolo Tisho nun. Tapos sabi niya, paglingat niyang ganon, nagchichikahan sila ni tatay. So paglingon niyang ganon, usap sila. Pag ganon niya, bugs, wala na ako. Anong nangyari sa'yo, te? Nalaglag ako sa bukid, guys. Yun ang atake ko. Kaya naman. Yun ang isa pa sa embarrassing moments ko. Takaw aksidente ako sa bike. At lagi kong ending, pag nagbabike ako, sa bukid. Talagang magaling kang bata ka. Sa bukid lagi ang ending ko, guys. Talagang, at least naman, di ba? Ano yun yung bukid, putik yun medyo malambot siya kung magla-landing ka. Kung magla-landing ka, malambot siya. Hindi siya super duper sakit sa katawan kasi malambot naman yung lalandingan mo. Kaya, yun ang embarrassing memories ko nung bata ako. Let's move on to our fourth, 1, 2, 3. Pang 4 na question is, things you miss about being a child. Ang pinaka na-miss ko is wala akong big girl problem. Like, baby pa ako nun. Binibaby ako. Yun ang nami-miss ko. Yung wala akong super duper problema na magre-review ba ako buong araw. Puro aral, puro love. Walang ganun nung bata ako. Kaya naman yun ang nami-miss ko. Walang big girl problem. Hindi ko iniintindi. Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Tama ba to? Tama ba yan? Walang ganun. Ang iniintindi ko lang nun is paano ako iinom lagi ng soft drinks at paano ako makakadukot ng candy sa tindahan ni nanay. Yun lang ang problema ko nun. Yun lang. Wala tayong big girl problems nun, guys. Ang payapa at ang simple ng buhay ng mga bata tayo. Kaya yun ang nami-miss ko. And then, yun ang nami-miss ko, guys. Walang big girl problems. So now, on to the last question. If you could tell your younger self one thing, what would it be? Ano ba? Charot. Siguro sasabihin ko kay little Ashley is that be present. Don't rush things. Enjoy being a kid. Cause hindi yan habang buhay. What I mean is that, kasi nung bata ako, pag nakakakita ako ng mga matatanda, ganun, sabi ko, wala, ang astig naman nila. Pwede sila sa ganito, pwede sila sa ganyan, hindi sila pinapagalitan, hindi sila ganito, ganyan. Ang galing naman, ang cool naman maging matanda. Ganun ako nung bata ako. Like, sunod pa yan, gusto ko na maging matanda, ganito, ganyan. Tapos minsan, nag-aak ako nang matanda ako. Kung paano ino-observe ko sila, paano ba mag-act ang mga matatanda? Tapos gagayain ko. Tapos meron pa nun one time, talagang tiniis ko na hindi ako maglalaro. Ganyan. Hindi ako maglalaro kasi hindi yun gagawin ng matatanda eh. Ang ending, nasayang yung araw na dapat nagpapakasaya ako sa labas. Sabi ko, oh my gosh. Kasi dati ng bata ako, gusto ko nang tumanda. Yun talagang, bakit pinamadali mo kasi? Ang ganun. Just be chill. Kung sabihin ko kay Little Ash, be chill, be present, enjoy kung anong meron ka ngayon.
Enjoy mo yung life na walang problema. Just be present, be there, and enjoy. Yun lang. Huwag ka mainggit sa mga matatanda kasi, ang daming problema yung matatanda ngayon. Like, ano? Parang ganun. Like, enjoy. Be present. Enjoy life as a kid. And obey your parents. Yon. If I could tell my younger self, my 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 little Ash, yan sabihin ko, be present, enjoy being a kid, and obey your parents. Ayun. Ayun lang for this episode, guys. Grabe naman. Parang ang daming nangyari. Parang sobra ko na-express yung sarili ko. But anyways, yun ang childhood ko, guys. So, comment down below. Comment down below. Comment, guys, if you also wanted to share your childhood, kung kamusta ang childhood nyo. Kasi yung childhood ko, ayun ang childhood ko. Ayun ang childhood ko, guys. So, if you guys also want to share your childhood, go. Please do so. I'd like to see it kung anong childhood nyo, guys. Kung may part ba na same tayo, may part ba na ganito, may part ba na ganyan. Ganun. I wanna see if you guys wanted to share. Pwede kayo i-share. And ayun lang for today's episode. So, thank you guys so much for listening. I hope may mag-listen ng childhood story ko kasi talagang hindi ko alam. Parang wag na kasi parang nakakahiya. But anyways, thank you guys so much for watching and for listening. See you guys on my next one.